Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang umaga sa inyo lahat. Tapos na po ang rally at binabaklas na yung stage, no? Kagabi pa, 9 o'clock pa lang daw ng gabi, nagsisiuwian na yung mga nag-rally dyan, yung mga nagprotesta para dyan kay Marcoleta. At ito nga ay pinamunuan ng INC. At nilinis na rin kaninang umaga, no? Nilinis na yung mga yung floor ng Liwasang Bonifacio at maayos na muli, tapos na ang rally. At pagising nila, si PBBM pa rin ang presidente, no? Hindi naman siguro nais nila patalsikin itong INC dahil ito isang peaceful rally at nais lang nila ipaabot yung kanilang mensahe. Simple lang po ang mensahe nila, no? Kung iisipin natin, no, ipagko-compact natin, yun ay wag arestuhin siguro itong si Marcoleta, no, dahil nga paano daw naging plunder, dahil parang pagbaluktot daw sa katotohanan. Well, kinasuhan nga ito ng plunder, no, kahit na hindi pera ng kabangyaman ng Pilipinas yan, kasi yun lang pagkakaalam sa plunder, na dahil nga ito'y tinanggap niya nung siya po'y congressman at ito po'y lumagpas sa 50 milyon at hindi niya naideklara sa kanyang sose, no? At tapos na lahat, pero may eksena, mga ka-Wonder. Actually, kahapon ko pa itong gustong i-vlog, pero nasira po yung aking camera. Kaya yung napansin ko yan, mga ilang araw, hindi na ako nakapag-vlog dahil nagkaroon ng problema yung ating camera, no? At gusto ko pinaayos naman natin, kaso medyo nagkakaroon siya ng problema talaga. Gusto ko sana bumili na ng isa pang, kahit yung cellphone na lang, no? Ayan, pinag-iupunan pa natin para may pang-vlog po tayo, no? Na kapalit nitong isang ginagamit natin, no, na medyo nagkakaroon na rin ng overheat dahil sa ating tuloy-tuloy na pag-vlog at paggamit din, mga ka-Wonder. Well, nagkaroon ng eksena dyan sa rally, no, at alam natin na ito'y pinamunuan nga ng INC dyan muna sa People's Monument dyan sa Quezon City. At pumasok nga itong konsehal. Nakita ko nga ito, no? Sinabi niya rito sa video na wag daw i-impound itong sasakyan ng isa sa mga relihista. Hindi natin nakuha masyadong dahilan kung ano yung violation para i-impound ito. At sinabi niya nga, no, na bias ka, sinabi niya rin sa isang nagpapatupad lang ng tungkulin niya sa MMDA dahil kinuha yung lisensya, no. I'm not sure, I think hindi din binalik, ano. At sinabi niya, bias ka. At ito, panoorin natin, mga ka-Wonder, ko ano yung sinabi niya. At ano yung pwedeng ikaso rito kay Konsehal Lidovica sa kanyang pangingialam at yung mga lumabas sa bibig niya. Okay, makita ko sa. Hindi pwede i-impound to. Hindi pwede i-impound to. Hindi pwede i-impound to. Huwag kayo sumunod. Alam nyo, ating sabi nyo eh. Sumunod ka na po kayo kami sa konstitusyon natin. Sumunod ka na sa konstitusyon natin. Sino hindi nakakalam dito? Sa ating si Bongbong Marcos. Mga sabat lang po. Ako po,
So yun mga ka-wonder yung eksena dyan, ano? Kung narinig natin yung sinabi niya, bias ka, na bilang isang konsehal na siyang dapat, of course, kaakibat, kaagapay ng gobyerno. At sinabi niya, huwag kayong sumunod, sinabi niya. At adik daw o bangag ang Pangulong Marcos. And then binuntutan niya na sumunod kayo sa konstitusyon. Sinabi niya yun mga ka-wonder. So ano ba yung, sino ba tong si Ludovica na ito? Ano ba yung background niya? Hindi natin, although taga Quezon City rin yan, kasi taga Quezon City tayo. At hindi naman tayo magiging bias dito sa ating channel. Bagamat minsan nagiging bias tayo kung dapat kang maging bias, no? Hindi yung mali na halatang kumikiling ka pa rin, halatang mali na. So itong sinabi, itong mga naging eksena rito, no, na itong MMDA operation nila mga ka-wonder na pangisawaan na gawing maayos yung rally. Kasi hindi nag-secure ng permit itong INC. Kaya nga nagkagulo. At ang kabutihan ng Pangulo, binigyan pa sila ng permit. Pinaayos pa yung stage, binilagyan ng portalet para maging maayos. Bagamat hindi na sila natuloy dyan sa People's Power kasi nakakaabala sila. Ang dami pong nagalit. Yung mga kilala ko nga, hindi na nakarating sa trabaho, galit na galit. Pero naunawaan naman ng boss. No, yung mga transaction na dapat meron silang katransaksyon. Pera na sana, na-delay pa. Yung iba hindi nakapasok sa school. Hindi nakapasok sa kanilang mga quiz. Ang daming naabala, ang daming mga nabulahaw sa ginawa na pagharang. Hinarang pa nga yung bus. So, hindi ganun ang tinatawag na peaceful rally. So, kudos naman siguro sa INC dahil sinabi ni PBBM na maayos. Pero hinahaluan yan. No, nitong mga DDS. Alam niyo naman yung mga DDS Mahilig yan makisingit sa mga rally. Meron nga dyan sumigaw, Duterte, sinaway siya ngayon. Kulang na lang, sapukin siya siguro, no? Huwag ka magsisisigaw ng Duterte rito, hindi ito Duterte rally. Yun ay rally nila, INC, para suporta kay Marcoleta, no? So, itong nangyari dito? Mga abuso ba itong ginawa ni Ludovica? At yung sabing bias ka pag-aakusa dito sa nasabing nagpapatupad lang ng kanyang tungkulin? At ito yung very noticeable mga ka-wonder. No? Very striking to para sa akin. Huwag sundin. No? Pagbanggit niya, huwag sundin. Sino bang hindi nakakaalam dito na hindi bangag sabay nag-akusa pa sa Pangulo? No? Tapos tsaka niya lang binuntot yung sundin nyo yung Constitution. Sabay humugot pa. Pero ngayon, alam ko naka-hotspot ito ngayon. I mean, yung spotlight nakatutok sa kanya ngayon at handa raw siyang sagutin, no? Yung kanyang pinagsasasabit, pinagagagawa. Ngayon, kung ito yung mapatunayan, magkakaroon ito ng problema administratibo sa kanyang pinag-uugali, no? Yung misconduct, no? Sasabihin mo ba naman na nakikialam ka, no? Porque tinawagan ka at may posisyon ka sa gobyerno, makikialam ka, no? Abuse of authority. Sasabihin mo sa tao, porke konsehal ka ng sinabing Quezon City, sasabihin mong abuse of authority, hindi mo nga alam kung ano yung cause ng dahilan, kung bakit kinuha yung ticket. No? Maaring nagmatigas, ayaw ibigay, nakabalahaw, ayaw umalis. Hindi mo nga inalam. No? Yung conduct, unbecoming ng pagiging public official, nasasabihin mong bangag yung Pangulo. Halatang one-sided ka. Yung rally na yan ay isang peaceful para pagsuporta, no? Doon sa mga, sa sinasabi nilang huwag baluktutin yung batas. Kasi ang pinutukoy lang naman dito, nakikita ng tao yung suporta dito kay Marcoleta na siya ng Iglesia ni Cristo. No? Dahil alam natin, anytime aarestuhin na yan. Yan lang naman yan. Nasasakop na rin dyan yung iba. Siyempre, sasabihin, kurakot, yung mga ganyan, yung mga magnanakaw sa pondo ng gobyerno. Tama yan, pagsigawan yan. At panagutin yung mga sangkot. No? Pero, iimbestigahan nga itong si Ludovica ngayon, no? Bilang pagkakaroon ng administrative sanctions. Depende sa magiging resulta ng proseso. Sa administratibo, pagdating naman sa legal, kung may paglabag itong si Ludovica na umiral, no, sa batas, maaaring magkaroon ng kaukulang reklamo ito. No? Anumang panagutan niya dyan nakabatay sa ebidensya, sa due process, at yung decision sa tamang hukuman na ahensya. No, at sa political naman, of course, kung siya ay mapatunayan at sa pinag-uugali niya, nakaka-epekto to sa kanya. Baka wala nang bumoto sa kanya dito sa amin sa Quezon City, no? Na diyan sa kanyang
sa kanyang hinahawakan distrito, no, at maapektuhan yung kanyang kredibilidad. Speaking of credibility, nanalo pa rin ito. Way back pala mga ka-wonder, 2000, if I'm not mistaken, nalaman ko na narinig ko na dito, no, si Quezon City Councilor Ranulfo Rani Ludovica, nasangkot pala yan mga ka-wonder sa issue noon, no, ng katiwalian, no, at administratibong reklamo, particular sa mga itong falsification ng salin niya. Kaya pala sumusuporta yan dito kay Marcoleta, no, nag-falsify rin siya ng kanyang sose na tumanggap pala ng 75 pero hindi niya diniklara. Ngayon nakikisaw-saw siya dyan na meron palang kaso ito way back 2017 pala mga ka-wonder, no, falsification ng salin niya na hinatulan nga ito ng Quezon City Metropolitan Trial Court, no? At paglabag, dahil sa paglabag niya, no, dahil hindi niya idiniklara ang negosyo niya. Kaya pala nakikisimpatiya, hindi rin nagdeklara ito, no, na interest sa kanyang kumpanya dito kay Jessa Zaragoza, yung Phenomenal Entertainment, na yung kanyang 2005 Statement of Assets, Liabilities and Network, noong siya ay chairman pa ng Barangay Batasan Hills, no? Yan ay nakuha natin sa balita, no, dito sa Inquirer. Napatunayan nga ng korte na nabigo siyang ihain ang kanyang salin noong nakaraang taon, no? Kaya yan, meron na palang history ito, at ngayon dagdag pa itong insidente rito sa LTO, at yung kaso niya bilang etiketa mo bilang lingkod bayan, ito lang, no? Itong si Ludovica ay sinailalim nga ngayon sa investigasyon ng Konseho ng Lungsod Quezon, no? Inaayos ni Joy Belmonte ang Quezon City, no? Tapos bawal yung bastos, kung ano-ano mga patupad. Ito namang isa, nakikisaw-saw ngayon, nakailalim siya sa investigasyon dahil sa pagkompronta niya. Hindi lang pagkompronta, pag-insulto niya sa isang enforcer. Sabi niya, bias ka. Nagpapatupad yan ng kanyang tungkulin na sinumpaan niya din, gaya mo, no? Dito itong LTO, no? Kaya yan ay nakuha natin bilang source natin dito sa Manila Standard, no, na sinasabi nga yung ugat ng insidente dito sa People's Power, ito nakaraan lang, nag-start ng July 1. Ito nga, tinikitan ng LTO itong nakaparada o nakaharang diyan na sasakyan, no? Diyan na dumalo dito sa Iglesia ni Cristo Rally, at kasama si Ludovica, itong rallyista, no, na umalma dito sa sinasabing official ng LTO na nagpapatupad lang. At ang isa pa dyan, sinabi niya, bangag. Hindi naman niya nasigaw ng panawagan nila. At ito naki-entra tong Ludovica na to. Kaya dapat to sa Quezon City dito sa atin, hindi dapat ganyan. Kapag ikaw nananawagan ka ng katarungan, hindi ka maninira, mag-ad hominem ng tao, lalo na presidente pa. Kaya dapat aksyonan yan yun nga lang, masyado mabait kasi yung Pangulo. Pero dapat talaga aksyonan na yan nito ng Quezon City, at kung ano man yung dapat ipataw sa kanya, no, sa kanyang pinagagagawa, pakikialam. Yan mga ka-wonder. At tapos na ang rally, at tuloy-tuloy ang Pangulo sa Canada, no? Pag-uwi niyan sigurado ng Pangulo ay may dala na namang magandang balita yan, at sinalubong nga siya. Dahil may mga kamag-anak tayo sa Canada, may mga kaibigan tayo ron. At winuworry, sabi ng Pangulo, sabi ng isang kilala ko, winuworry niya raw ng Pangulo raw yung rally dito sa EDSA. No, yung nasabi nga nalulusubin yung Malacanang, may mga sumingaw din na balita na ito yung balita lang, narinig lang natin na pinakiusapan daw nitong si Sara. Ito mga general, no, hindi nakinig sa kanya. Ba't makikinig sa iyo? 'Di ba? Bakit? Nabudol na nga ng tatay mo, tayo, na wala ngang proyektong halos matino na natapos, at naging karoon pa tayo ng utang, at kung ano-ano pang pinagpapatay na walang dumaan ng due process, at kung ano-ano pa. Kumbaga dumaan yung delubyo sa ating bansa. Tapos uupo ka na ang sabi nga, kasabihan nga saling kit-kit. Dito lang sa harapin mong impeachment, ayaw mong sumagot. No, puro lang kayo deny. Kaya nga, ayaw talaga nila. No, yun lang gusto nila, ayaw nilang magkaroon ng pagdinig o trial. Bukas ang start na yan. Kaya handang-handa na ang prosecution team. At isa lang ang panawagan, kung mapatunayang tiwali itong si Sara Duterte, i-impeach na yan.
And then it will be followed by yung mga pagsampa sa mga local courts ng kaso sa kanya. Ang parusa lang naman pag na-impeach, itanggal sa pwesto at yung disqualification from holding public office perpetually. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at reaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na pinapaimbestigahan na itong si Rani Ludovica na councilor ng Quezon City sa kanyang inugali nitong nakaraang rally dyan sa EDSA dyan sa People's Monument Quezon City, EDSA. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.